Mula sa pagtugon sa baha hanggang sa edukasyon, agrikultura at kabuhayan, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sunod-sunod na hamon sa Pilipinas sa nakalipas na linggo. Si Jinky Baticado sa detalye. Mula sa pagharap sa baha at matinding ulan hanggang sa edukasyon, kalusugan, seguridad at kabuhayan, naging abala ang pamahalaan sa sunod-sunod na hamon sa nakalipas na linggo. Noong Agosto 17, tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Negros Oriental at muling tiniyak ang social assistance para sa mga komunidad sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. Naglaan din ang gobyerno ng karagdagang halos 10 billion pesos para punan ang funding shortfall ng 108 state universities and colleges. Nanawagan din ang Malacanang na isumbong ang anumang irregularidad sa pagpili ng benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program. Pagsapit ng Agosto 18, pinaiigting ng Pangulo ang koordinasyon ng mga ahensya sa flood control habang nagpatuloy ang rescue at monitoring operation. Naglibreng sakay din ang DOTR sa EDSA habang tiniyak ng DSWD na may sapat na pagkain sa mga bodega nito. Kasabay ng pagresponde sa baha, inatasan din ang pagtatayo ng cold storage facilities sa Cordillera upang hindi masayang ang ani ng mga magsasaka. Samantala, mahigit 3 bilyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam sa pinalakas na operasyon ng Bureau of Customs at NBI. Noong Agosto 19, naglabas ang DBM ng karagdagang halos 2 billion pesos para sa Philippine General Hospital kabilang ang suporta sa Zero Balance Billing Program. Habang patuloy ang baha, tiniyak din ng DOH na may sapat na gamot laban sa mga flood-related illnesses, partikular ang leptospirosis. Inatasan din ang 24/7 monitoring sa Magat at Pantabangan Dam. Sa edukasyon, tiniyak ng palasyo na may pondong maaaring gamitin para palakasin ang school security habang pinag-aaralan ng DepEd ang mas flexible at school-based approach sa pagbabalik ng face-to-face classes. Pagsapit ng Agosto 20, nag-inspeksyon si Pangulong Marcos sa Tripa de Gallena Pumping Station sa Pasay. 13 pumping stations din sa Metro Manila ang planong i-install at pinag-aaralan ang pagtatayo ng underground rainwater cisterns bilang pangmatagalang solusyon sa baha. Isinulong din ang waste-to-energy programs na maaaring maipatupad pagsapit ng 2027. Tiniyak ng Malacanang na tuloy ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects habang pinaaalalahanan ng mga kumpanya na sumunod sa Extended Producer Responsibility Act. Paggalang naman sa karapatan ng bawat isa ang mensahe ni Pangulong Marcos nitong Ninoy Aquino Day. Mula Agosto 17 hanggang 21, naging sentro ng mga hakbang ng gobyerno ang agarang pagtugon sa epekto ng habagat, kasabay ng paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa baha, kalusugan, edukasyon, seguridad, agrikultura at kabuhayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jinky Baticados, 13 sa tanghali ng Congress TV.